huminga ka ng malalim. Kasi ngayong gabi, bubuksan natin ang Kamanal Ledger, mga kadugo ng pagkaalipin. Babaguhin natin sa pagsusuring ito ang lahat ng akala mong alam mo tungkol sa kasaysayan ng pamilya mo. Hindi lang tayo nagkukwento ng mga multo rito, seryosohang pag-uusapan natin ang tungkol sa isang ancestral debt, isang utang ng mga ninuno na baka ikaw, ikaw mismo, ang kasalukuyang nagbabayad. Maghahatid ako ng isang nakakakilabot na katotohanan, kaya gusto kong makinig kang mabuti. Sa kailaliman ng iyong dugo ay may nakatagong isang nakakakilabot na lihim, isang sinaunang kasunduan na ginagawang sumpa sa maraming henerasyon, ang isang supernatural na kaligtasan. Ang iyong mga ninuno ay pumirma ng isang kontrata na ikaw ngayon ang napipilitang magbayad at ang interes ay ang mismong kalayaan mo. Susuriin natin ang nakakasakal na realidad ng mga espiritong tumatangging bumitaw. Unang bahagi, ang sinaunang kasunduan ng dugo, ang regalong umuubos. Alam mo yung kwento ng mga guardian angel? Yung espiritu na nagbabantay sa'yo ng walang kapalit. Well, kalimutan mo na yan. Kasi ang katotohanan ng kamana ay sobrang layo dyan. Imbes na tagapagligtas, isa siyang symbiotic na entidad na naniningil ng buhay. Kumbaga, parasito. Tatanggalin natin ngayon yung nakakakomportableng alamat na yan. Ang entidad na ito ay humihingi ng matinding pisikal at espiritual na kapalit. Wala itong ibinibigay ng libre, pinapautang niya lang yung proteksyon. Dito pumapasok yung tinatawag na orihinal na kasunduan. Isipin mo, may isang ninuno ka na siguro sobrang desperado, nasa panganib o baka uhaw lang talaga sa kapangyarihan. Nakipag-deal siya. Ang nakakatakot dito, ipinagpalit niya yung kalayaan mo, ang kalayaan nating mga susunod na henerasyon para lang sa panandali ang solusyon noon. Pumirma siya ng kontrata na hindi niya kayang bayaran mag-isa. Kaya ginawa niyang collateral ang mismong dugo at hinaharap ninyo. Ang bigat, di ba? Pangalawang bahagi, kapalit ng banal na proteksyon, ang spiritual na interes. So ano nga ba talaga ang kapalit para panatilihing tahimik o kontento yung sinaunang tagapagbantay na to? Nagsisimula yan sa kasunduan ng ninuno mo. Tapos sa sumunod na henerasyon, hihingi lang yan ng maliliit na alay. Baka simpleng ritual lang tuwing kabilugan ng buwan. Pero habang tumatagal, nauuwi yan sa buong pagkawala ng kalayaan. Nagiging mas matakaw yung entidade. Mas madalas, mas personal yung hinihingi. Yung akala ng lolo't lolo mo na simpleng tradisyon lang ng pamilya, nagiging seryosong obligasyon na pwedeng maglagay sa buhay mo sa panganib kapag tinalikuran mo. At heto ang nakakakilabot sa mga spiritual na rate ng interes na to. Lumalaki yung utang habang numinipis yung dugo. Kapag mas pinipili ng mga miyembro ng pamilya yung modernong buhay at unti-unting kinakalimutan yung mga lumang tradisyon, lalong nagagalit yung entidad. Kaya mas hinihigpitan niya yung kapit sa mga naiwan. Lumulobo yung utang. Kaya pala napakaraming kabataan ngayon ang nakakaramdam ng sobrang bigat na mental at psychological na dalahin na parang may pumipigil sa kanila na hindi nila ma-explain. Pangatlong bahagi, mga sintomas ng namamanang ugnayan. Ang singil sa kasulukuyan. Kaya tatanungin kita ngayon din, ang buhay mo ba ay sayo talaga? O baka isa ka lang sisidlan para sa isang sinaunang gutom? Kung madalas mong maramdaman na kahit anong sipag mo, may laging humihila sayo pababa, na parang hindi ikaw ang nagmamaneho ng sarili mong buhay, baka hindi ka nababaliw. Baka literal na naniningil na yung tagapagbantay ng dugo ninyo. Tingnan natin yung mga modernong manifestasyon. Nagsisimula ito sa panmatagalang pagkapagod na walang paliwanag. Yung literal na ubos yung enerhiya mo kahit wala ka namang ginagawa. Susundan ito ng paulit-ulit na trahedya sa pamilya. Napansin mo ba na laging minalas yung mga panganay sa inyo? O may sakit na laging pumapatay pagdating sa isang tiyak na edad? At ang pinakamatindi, yung supernatural na pagsabotahe sa personal mong tagumpay. Yung tipong magtatayo ka ng negosyo o aalis ng bansa para bumukod, tapos biglang babagsak ang lahat ng plano. Ganyan eksakto ang nangyayari kapag aktibong pinipigilan ng espiritu yung apong gustong makalaya. Pang-apat na bahagi, pagkaalipin ng napili, ang taong nakakadena. Ang malungkot na katotohanan, hindi pantay-pantay ang dinadaranas ng pamilya. Dito natin makikita yung pagkawala ng malayang kalooban at ang ilusyon ng pagpili.
kasi may isoladong miyembro na nagiging napili ng kamana bilang tulay. Para sa kanya, wala talagang tunay na pagpapasaya. Naiipit siya sa pinakamahirap na sitwasyon. Katinuan at pangarap niya ba o kaligtasan ng buong pamilya? Kung tatanggi siya, maghahasik ng sakit at malas yung entidad sa mga mahal niya sa buhay. Kaya mapipilitan siyang sumunod. Mag-aalay siya. At yung akala niyang desisyon niya para sa ikabubuti ng pamilya, ilusyon ng pala na kontrolado lahat ng kamana. Kaya, yung proteksyong sinasabi nila, bitag lang yan. Sa totoo lang, ang entidad na ito ay isang gutom na kumakain sa emosyonal na enerhiya at lakas ng buhay ng mga mismong taong sinasabi nitong pinoprotektahan. Ganito ang mekanismo niya, ganoon siya nabubuhay. Yung lakas na ibinibigay niya sa pamilya ninyo, galing din sa mismong paghigop niya ng buhay mula sa inyo. Napakalupit na panuloko, di ba? Panglimang bahagi, pagputol sa kasunduan ng dugo, pagtakas o pagkaantala. Siguro iniisip mo na ngayon, paano ba tayo makakalaya dito? Maraming sumusubok na putulin yung ugnayan sa pamamagitan ng matitinding ritual o permanenteng paglayo. Pero ang pagbangga sa isang ancestral entity na ilang henerasyon nang nakabaon sa DNA ninyo, sobrang delikado niyan. Kasi kahit pa makatakas ang isang henerasyon, ang gutom ng kamana ay maghihintay lamang sa susunod na isisilang. Iyan ang pinaka nakakakilabot dyan. Oo, pwedeng makalayo ka sa henerasyon mo. Pwede kang pumunta sa kabilang dulo ng mundo at itigil ang mga tradisyon, pero hindi na mamatay ang utang. Na-delay lang yung pagbabayad nito at maniwala ka, ang kamana sanay na sanay maghintay. Ang bawat pamilya ay may mga sekretong ibinaon na sa limot. Ngunit ang kamala, hinding-hindi nakakalimot. Maaring isipin mong ikaw ay malaya, ngunit sa bawat pagtibok ng iyong puso, binabayaran mo ang utang na hindi ikaw ang gumawa. Ang Kamana Ledger ay hindi kailanman nagsasara. Ito ay isang inherited bond na tumatagal ng maraming jenerasyon. Nakita natin ngayong gabi na ang proteksyong inaalok ng ating mga ninuno ay may kaakibat na habang buhay na pagsisilbi. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim ng mag-isa. Mag-subscribe na sa Lagim Central at i-on ang notification bell upang hindi ka mahuli sa bawat pagbubukas natin ng mga lihim na pahina ng ating kasaysayan at occult mysteries. Meron ka bang nararanasang mga trahedya sa inyong pamilya na hindi may paliwanag? Nararamdaman mo ba ang bigat ng isang inherited bond o ang tila pagsabotahe ng isang hindi nakikitang puwersa sa iyong tagumpay? I-comment mo ang iyong kwento sa ibaba. Ang iyong karanasan ay maaaring ang susunod nating susuriin dito sa Kamanang Ledger. Hanggang sa muling pagkikita at laging mag-ingat dahil ang gutom ng nakaraan ay naghihintay lang sa iyong pagtulog. Lagim Central, ang katotohanan ay laging may kabayaran.